Saan pumunta ang lingkod? Ngayon, may naisip ng lingkod. Kapag aalis siya, dapat mayroon siyang nakahanda na. Para hindi na niya kahalungkatin yung bag niya. Nandiyan na, nakago na. Yung mga naghihintay sa labas ng bintana, kung may sasakyan siya, maaabutan niya. Diba? Sa piso, sa 5 piso, sa 10 piso, sobrang kagalakan na ng mga tao mabibigyan niyo sapagkat sila never na nakakahawak ng ganong halaga. Diba? Tingnan niyo yung mga bata kapag nabigyan niya ng piso. Di ba ang saya? Saan agad napunta? Sa bitindahan, bibili ng gusto. Di ba? Pero wag niya sanayin ng bata sa pera. Ba't ang maraming magulang, pinapalit sa love yung pera. O sige, bumili ka ng gusto mo. Hindi kasi ako makakauwi eh. Andito ako sa seminar ko pero nandun siya sa other family niya. Ha? Pera na lang ang love. Eto, bibigyan kita nito. Sige, pakain ka. Pera na lang. Pero sa gawain ng Diyos ang kagaya nito, may pera at may love dito. Praise the Lord, Amen! Hindi dapat mawala ang love. Bakit may pera? Sino ang nagbibigay ng pera? Ang Diyos. Praise the Lord, Amen! Kaya ito sa mga kabataan na ang inyong pinanggalingang pamilya ay magulo, pagdating nyo dito, kalimutan nyo yung pamilya nyo. Hayaan ninyo ang Diyos ang kumilos sa buhay nila. Basta kayo, pag narito, yung puso ninyo, ibigay nyo sa Diyos. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, panahon na, mayroong isang kalamidad na tatama sa Pilipinas. Maaaring hindi mapagandaan yan. Maaaring ibang lingkod ng Diyos, alam yan. Makinig kayo. Ako tatanungin niyo, ayoko pang mamatay. Bakit? Di ako takot mamatay. Ayoko pang mamatay sapagkat parang napakahirap na makakita ng isang kagaya ko. Paglalaban ko talaga ang Diyos. Praise the Lord, Amen! Ako'y galit sa mga taong binabaliwala ang Diyos. Bakit? Ano ba ang nais ninyong gawin ng Diyos para maniwala kayo na ang Diyos talaga ay kumikilos ngayon? Kayo, tanungin niyo sarili niyo. Dapat bang paniwalaan na buhay ang Diyos dito? Praise the Lord, Amen! So doon sa mga nagsasabing hindi ito totoo, gusto kong magbitaw ng salita ngayon. Hindi ako galit sa inyo. Kapagkat babaguhin ko na. Kahit kaaway ko ay mamahalin ko. Hanggang sa huling hininga ko, maligtas lang kayo. Praise the Lord! Praise the Lord, Amen! Ayaw ko na ng kaaway. Kaya doon sa mga may kaaway, makipagbati na tayo. Amen! Praise the Lord, Amen! Bakit? Daigin ninyo ng mabuti ang masama. Pakainin ninyo yung mga kaaway nyo. Mapapahiya yan. Babatiin ka yan. Subukan yung gawin. Diba? Paano mo mapapaamo ang manok? Diba papakainin mo? Lalapit yan kaya nga nahuhuli ang manok saan? Patukain mo.
At maglagay ka ng panilo. Ilagay mo yung bigas o yung palay doon sa loob noong pangsilo. Kapag manguhuli ka ng manok, di ba? At kapag kumakain na siya, bigla mong dahan-dahanin, bigla mong huliin, makakahuli ka ng manok. Tama? Praise the Lord. Amen. At ganyan ang gagawin ninyo sa mga kaaway. Ang mga kaaway na walang ginawa, kundi kayo ay siraan, mahalin mo. The Lord. Di ba? Maya-maya sasabihin niya sa'yo kahit kaaway mo, pautang naman. Di ba? Huwag kang magpapautang, magbigay ka ng ayon sa kakayanan mo. The Lord. Amen. Doon sa mga hindi naniniwala sa gawain nito, welcome na welcome kayo dito. Hindi naman taong pinupuntahan nyo dito, Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya gusto ko na lang magmahal. Ayaw ko nang magalit. Ayaw ko nang mag-isip ng masama. Ang sarap matulog nang walang kagalit. Ang sarap matulog nang walang taong naiinis sa'yo. Sa mga anak na ang magulang laging galit, dali lang yan. Ay, yung akap, bigay nyo. Pag sinapak ka, okay lang. Diba? Ang malaga, binigay mo yung love. Diba? Praise the Lord. Amen. Huwag nyo sasagutin ang parents nyo. Kahit kayo ang tama, huwag kayong sasagot. Bahala ang Diyos dyan. Basta gawin niyo yung part nyo bilang anak. Naghahanap ang magulang, lalo-lalo na yung trabaho ng bahay. Ang magulang kasi, gano'n na ang ina-expect sa anak. Na sila na yung gagawa sa loob ng bahay. Ha? Nagparami kasi ng anak para may katulong sa bahay. Diba? Kaya ang magulang ganyan naiinis, ang daming kalat. Ha? Ang daming labahin. So, sa mga nasa The Voice of Jesus Christ na, gumawa kayo ng mga bagay na ikatutuwa ng mga magulang nyo. Basta yung puso nyo ay nasa Diyos. Praise the Lord. Amen. So, kahit ako'y marami nang nasabi, simple lang naman yung mga pananalita na sinabi ko, yun ay magmahala na tayo. Huwag na mag-away, magbigay kahit hindi hinihinga, napakasimple, di ba? Kahit sa church, sinasabi din ito Pero mararamdaman nyo kung paano sinasabi yan. Mararamdaman ninyo galing sa puso na nagsasalita yan. Basta isa lang, kung kayo may kaaway, ngitian na lang. Sabi ni Jesus, Ama, pagkamarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Praise Praise the Lord. Amen. Dahil kung alam ng tao na yan, na yung ginagawa niyang pananakit sa kapwa niya, ay hindi gusto ng Diyos, hindi niya gagawin yan. Di ba? Pero kahit alam niya na hindi yun gusto ng Diyos, ginagawa pa rin niya. Di lamang niya kayang sundin ang nais ng Diyos sapagkat ang nasusunod ay yung sarili niya. Kaya nga ang taong nakipag-isa na kay Kristo ay, bago na. Wala na yung dating pagkatao. Kaya kung hindi ka pa nagbabago, wala pa sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Doon sa mga bugnutin, doon sa lagi nakasimangot, nasan yung mga salamin nyo? Sige nga, buksan ang bag, gawin ang mga salamin. Doon sa mga The Voice of Jesus.
Kunin ang salamin. Ang salamin, kapag nainis ka, marap ka sa salamin. At sabihin mo, ang gwapo ko pala kahit nakasimangot ako. Tingnan mo nga kung gagwapo ka pa rin kahit nakasimangot ka. Si Jeff walang salamin. Si Jenwin walang salamin. Si Sherwin walang salamin. Lahat ng walang salamin na nakasuot ng The Voice of Jesus Christ, mamaya makipagkita sa lingkod. Ang salamin ay mahalaga. Bakit? Walang taong lalabas ng bahay na may uling sa mukha. Ang salamin ay mahalaga para makita mong okay ka kapag harap ka ng iba. Ito, makinig kayo. Bakit hindi mo isipin na ang maging salamin mo ay ang salita ng Diyos? Praise the Lord. Amen. Makita man ng iba na may uling ka sa mukha. Uling lang yan na pwedeng matanggal. Di ka nga nakasuklay. Uso yan. In yan ngayon. Daliri lang, pangsuklay na, okay na yan. Bakit hindi nyo isipin ang tunay na dapat ninyong pag-ukulan ng pansin ay ang kagandahang magdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan? Lord, amen.